Welcome po ulit sa ating kusina. Ayan, nag-crave tayo ng puto bongbong. Dahil maulan, wala naman tayong mabilhan. Kaya naman, tayo na lang ang gagawa. Please keep on watching. Meron ako ditong glutinous rice. Ayan, nabili ko lang sa palengke. Bali, 500 grams lang po yan. So, ilalagay natin lahat ito. Ayan, naglagay ako ng food coloring, yung kulay violet, syempre dahil puto bongbong nga yung ating gagawin. Ayan, bali 2 drops lang yung nilagay natin. Magdagdag na lang ako mamaya pagka nakukulangan tayo sa kulay. Ayan yung isang basong malaking tasa na yan. Yan po yung ilalagay ko lahat. Sukat na po yan. Yan yung po yung pangsukat ko pag naglalagay ako sa yung 500 grams na glutinous rice. Ayan, inunti-unti ko siyang nilagay. Kinamay ko na rin ito guys kasi mahirap nang halo-haloin, masyado na siyang malagkit. Kaya kamay na natin. Malinis yung ating kamay bago tayo humawak dito. Ayan. Sige lang halo natin hanggang sa makuha natin yung consistency na gusto natin. So kapag ganito na siya, ayan, ipahinga muna natin ito, ilagay muna natin ito sa tabi. At meron ako ditong foil guys na ikakat dito natin siya, ihuhulman sa foil. Wala akong makuhang saging kasi umuulan guys. Ayokong lumabas, tinatamad akong lumabas. So ayan, meron naman tayong foil dito. Tapos naglagay tayo ng butter. Ayan, tinunaw ko muna yung butter. Nilagay ko muna doon sa steamer yung butter para matunaw. Ayan yung nakat ko na foil. Lalagyan natin yung foil ng butter para hindi dumikit mamaya pag naluto na. Huwag niyong kalilimutan guys kasi mahirap tanggalin yung dough pagka dumikit na dyan sa foil. Kailangan lagyan nyo ng butter or cooking oil. Hindi ito authentic na puto bongbong kasi yung authentic na puto bongbong kinakayod nila yung dough. Ito guys, ayan, hinulma-hulma ko na lang. Pahirapan ko pa yung sarili ko, pwede naman yung ganito. So ayan, ganyan na lang yung paggawa ko guys para madali. Ayan. So ayan, after natin siyang mahulma na ganyan, i-steam natin siya ng 15 to 30 minutes. So ganyan lang siya. Ayan yung steamer natin. Ilalagay ko na siya dito. Bali, nabili ko ata dito siyam or 8. Yan, ganyan siya. Kasi maliit lang po yung steamer natin. So, steam natin siya ng 30 to 15 minutes. 15 to 30 minutes. Ano ba yan? So, ayan, after ng mga 30 minutes, ito na siya guys. Makikita nyo kasi, para siyang, parang aalsa yung dough pagkaluto na. Ayan, naglagay pa ako ng mantikilya dito sa ating pinggan para hindi siya dumikit. So, ayan, okay na siya guys. Ayan, violet na violet din yung ating puto bongbong. Ayan yung anak ko guys, nandito sa gilid ko. Takam na rin siya dito sa puto bongbong. Wala akong kinayod na nyug dito guys. Kasi yung puto bongbong talaga may nyug sa ibabaw na kinayod. Sa akin wala guys. Kasi ayaw naman ng mga anak ko na may nyug. So ang nandito lang sa akin, keso, tsaka yung mantikilya, tapos yung condense. Ayan. Yan yung ating pampalasa dito sa ating puto bongbong. Ayan. Tapos pahiran muna natin ito ng mantikilya or butter or star margarine. Yan guys, ang sarap. Tapos kayuran natin ng keso. Ayan, ganyan lang kadali guys. Kung nagkikrib kayo sa puto bongbong, naku, napakadaling gumawa. Yan, ganyan lang kadali. Unlimited ka na, puto bongbong. Yung 500 grams, marami ka nang magagawa. So ayan, ito na, titikman na natin. Ay, maglalagay pa pala tayo ng condensed milk. Yan. Ang sarap nito guys. Mas gusto ko pa nga ito kaysa yung may nyug. Pero yun talaga yung authentic yung may nyug. So ayan po. Marami pong salamat sa inyong panonood. Sana nagustuhan nyo itong video na to. May isa na naman tayong technique para mapadali ang ating pagluluto ng puto bongbong. Hanggang sa muli guys. Bye! Ayan. Kakain ng imo. Sarap. Kakaligo lang yan.